Hilltops of glory now rise in view, where all shall be made new. Hilltops of glory I now can see. Oh, brother, won't you come go with me? Safe on the mountain I soon shall stand. Hilltops of glory land. Way down in Egypt, mid burning sand, Moses has started for Canaan's land. Never turn backward, always ascend onto the journey's end. Hilltops of glory I now can see. Oh, brother, won't you come go with me? Safe on the mountain I soon shall stand. Hilltops of glory land. Footsteps of Jesus before us lead. We tread life's journey, his warnings heed. Evil allurements cannot prevail. I'm on the upward trail. Hilltops of glory I now can see. Oh, brother, won't you come go with me? Safe on the mountain I soon shall stand. Hilltops of glory land. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saint of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Magandang gabi mga kapatid. Dapat po sana kahapon po gabi ang ating pag-aaral pero napunta sa Martes. Pero tuloy po natin ngayong gabi yung ating pag-aaral tungkol po sa Church Benevolence. Ito po ay isang pag-aaral na mahalaga dahil ito po ay naging usapin sa mga kapatid matagal na pong panahon nakakaraan hanggang sa panahon natin ngayon. May dalawang pangkat ng paniniwala. Ang isang paniniwala ay di umano ang Bagong Tipan ay nagtuturo na ang iglesia mula sa kanyang pananalapi ay maaaring tumulong sa mga nangangailangang Kristiyano at hindi Kristiyano. Yun po isang pangkat ng paniniwala. Ang pangalawang pangkat ng paniniwala
ay nagtuturo ang Bagong Tipan na sa larangan ng pagtulong o pangangailangan, ang iglesia ay maaaring tumulong lamang sa mga nangangailangan ng Kristiyano. Yun po isang pangalawang pangkat ng paniniwala. So kapag ka mayroon pong ganung pagkakaiba, nangangahulugan na maaaring yung dalawang pangkat ay mali, pero hindi maaaring na yung dalawang pangkat ay tama. Otherwise, kung parehong tama, walang usapin. Di ba? Kaya po nagkakaroon ng usapin dahil hindi sila magkapareho ng paniniwala. Yun po ang ating gustong pag-aralan. Siguro po para makatulong tayo sa pag-aaral na ito, magkakaroon tayo ng serye ng pag-aaral tungkol sa bagay na ito. Kailan ito nagsimula at bakit nagkaroon ng anong mga pagmamatwid o katunayan na binibigay na magkabilang pangkat. Gusto natin dito yung pangkat ng katotohanan. Ano ba yung tinuturo ng banal na kasulatan? So sa ating mga kakabsat, na imbag nga rabi, kada kayo amin kakabsat, at sa ating mga kaisoonan, maayong gabi sa inyong tanan, maayong sungod, at sa ating po mga kabugtuan ng Kristo, yung taga Samar Leyte, maupay nga gabi, kabugtuan ko ng Kristo, at ang mga taga Bicol, Diyos marahid na banggi sa Indugabos. Sa buwan po ng Mayo, makalimutan ko po yung eksaktong petsa, ay magkakaroon po ng gospel meeting dyan sa may Mercedes Camarines Norte na po. Pagka palapit po ay ating ipapaalala sa mga tagapakinig na malapit po doon sa lugar na yun. At sa Marso, meron pong March 14 po yata, may gospel meeting dyan sa may Llanera, Nueva Ecija. Ang tagapangaral po dyan ay si Brother Aris Bautista at tumutulong din po si Brother June Bautista. Yun po ang mga petsa na alam ko, mayroong mga gospel meeting sa April 2. Yun po ay holiday. Yung po Webis ng Holy Week. Magkakaroon po ng gospel meeting sa amin po, sa Angeles City Southside Church of Christ. April 2 po yan. Pag malapit na po, ay ating bibigyan ng detalye. Kung kayo malapit sa Angeles, pwede po kayong, inanyahan po namin kayong dumalo sa aming gospel meeting. So, tulad po natin na banggit, sa gabing ito ay pag-aaralan po natin ang tungkol sa church benevolence. Ano ba ito? Kailangan po natin sa anumang uri ng pag-aaral, bigyan natin ng kahulugan ng ating pinag-uusapan. Ano ba yung church benevolence? Anong ibig sabihin ng salitang benevolence? Ang binibigay pong kahulugan sa benevolence dito sa Webster Knight New Collegiate Dictionary, page 144, disposition to do good. Ito po yung meron kang planong, meron kang para bagang kaluobang tumulong, ganyan. An act of kindness, itong kabutihan at generous gift. Ito yung kaloob. Yun po ang salitang benevolence. Pag-uusapan po natin ng benevolence, so kung pinag-uusapan ay Bagong Tipan, ito yung tumutungkol lamang sa pagtulong sa nangangailangan. So it's an act of kindness or generous gift, pero ito sa mga nangangailangan. Pag sinabi natin nangangailangan, ito'y may kaugnayan sa mga pangangailangan ng tao, na may kaugnayan sa kanyang buhay, sa matter of life and death. Kung mamaya titingnan po natin ano ba yung pagkakataon na may pagtulong na ginawa ayon sa banal na kasulatan. Hindi po natin layunin ng gawa ng emotional arguments na wala namang batayan. Parang pagka gumagawa po tayo ng emotional arguments, ibig sabihin wala kang katibayan. Parang
Yung alimbawa po ng emotional argument, di ba kayo naawa pag mayroong taong lumapit sa church building natin at nangangailangan siya? Di ba kayo naawa? Yun ay isang emotional argument. Paano kung ganito kanya, yung may lumapit sa'yo, sa atin, sa iglesia, na hindi naman Kristiyano, nangangailangan, di ba tayo naawa? Yun po yung emotional argument. Sa pagiging Kristiyano, hindi tayo nagre-rely sa emotional argument. We rely on what the Bible teaches, kung anong tinuturo ng Biblia. Doon tayo. Dahil hindi naman po tayo gumagawa ng doktrina. Ang doktrina ay sa ating Panginoon. Kaya palagi tayong pupunta roon. Pagka nakikinig po tayo sa mga programa ng mga denominasyon, hindi nila in-emphasize kung ano ang sinasabi ng Biblia. Pero sa atin, dahil ito po ay pag-aaral at gusto nating makita kung anong katotohanan, ano ba yung tinuturo ng Panginoon? So, kailangan natin makita yung scriptural authority. Ano ba yung otoridad na sinasabi ng banal na kasulatan para sa tungkol po sa church benevolence? Pag sinabi nating authority, ito yung karapatang mag-utos o yung gawin ng isang bagay. We have the authority. Kung halimbawa, yung police, sila may otoridad na manghuli. Binigyan sila ng karapatan ng pamahalaan na manghuli. So they have the authority. So masalitang authority, ito yung karapatang mag-utos at karapatang gumawa. In other words, kung wala kang authority, hindi mo pwedeng gawin. Kung wala kang authority, hindi ka pwedeng mag-utos. Yan ang sinasabing authority. Hindi galing sa atin yun. Ito'y galing sa ating Panginoon. Ito pong tinatawag nating conservative mindset. Palagi natin tinitignan kung meron tayong otoridad mula sa ating Panginoon. Pag meron tayong liberal mindset, mas maluwag. Kahit walang authority, ginagawa natin. Yun ang liberal mindset. Hindi ganoon ang Biblia. Ang Biblia po ay conservative ang mindset. At ang pinanggagalingan po ng lahat ng authority ay ang ating Panginoon. Hindi po galing sa atin. Dito po sa Mateo, chapter 28, alam nyo, itong pag-aaral na ito, hindi tayo gagawan ng pagkatatawanan na pinagtatawanan natin yung ibang pananampalataya sa atin. Hindi natin gagawin yun. Ang gagawin lang natin, patutunayan natin sa Biblia kung ano ang tinuturo ng Biblia tungkol sa church benevolence. Ang atin lamang ay to provide the evidence. Ano bang katunayan sa banal na kasulatan tungkol po sa larangan ng church benevolence? Yun ang dapat. Kung tayo kay Kristiyano, kay sumusunod kay Kristo, hindi mo sinusunod ang sarili mong kaisipan. Dito sa Mateo chapter 28 verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Lahat ng otoridad, all authority has been given to me in heaven or on earth. Yun ang sabi ng Panginoon, in heaven or on earth. Kung sa langit man o sa lupa, lahat ng otoridad binigay sa akin. So paano natin malalaman kung meron tayong otoridad na galing sa ating Panginoon? Kahit po sa larangan ng batas ng tao, meron po silang ganun din ang pagtuturo na eh. Meron tayong direct command or statement. Meron tayong pangungusap na nag-uutos sa atin ng isang bagay na dapat natin gawin. O meron diretsong pangungusap na nagsasabi sa atin kung anong paniniwalaan mo. Yung direct command or statement. Ngayon, kung wala kang direct command or statement, wala kang scriptural authority. For instance, doon po sa Lord's Supper, bakit ginagawa po natin ang Lord's Supper? Dahil may utos. We have a direct command. Dito sa 1 Corinthians, si Brother Jim Bautista po may magandang punto po rito sa pag-aaral nito. Hindi ko alam kung nakatunghay po siya ngayon o hindi. Dahil napaka-busy po niya ngayon sa mga panahon na ito. So 1 Corinthians chapter 11, 24 to verse 25, at nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol
para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Do this in remembrance of me. So, yun ay utos. Verse 25, sa ganitong paraan ay kinuha niyang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin. So, yung kopa, hindi yung container. Yung nilalaman. So, in other words, yung pagkain natin ng tinapay na walang lebadura at yung panginom natin ng katas ng ubas, ay inutos natin. Ito'y para sa alalahanin po natin ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa pagdating niya. So, you have a direct statement kung anong ating gagawin. Pero hindi naman sinabi sa atin yung statement din kailan natin gagawin. So, yung pong 1 Corinthians 11, 24, 25, ay nag-uutos sa atin, kailangan natin gawin ng Lord's Supper. Meron tayong approved apostolic example na nagsasabi sa atin kung kailan ginawa ng mga Kristiyano o yung Lord's Supper. When did they observe the Lord's Supper? Doon po sa Acts chapter 20 verse 7. Try natin. Ito po sa Gawa chapter 20 verse 7. Ito ang ating mabasa, sabi ng ating mga kaisona. Nang unang araw ng isang linggo, nang kami nagtipon-tipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila, yaman nagbabalak siyang umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang ating gabi. So, ibig sabihin, kailan nila ginawa? Ng unang araw ng isang linggo, on the first day of the week. On the first day of the week, when we came together to break bread. So, meron tayong example kung kailan nila ginawa. Ngayon, gaano kadalas? Every first day of the week. By necessary inference. Kung babalik tayo sa Old Testament, sabi ng Panginoon, ng Diyos sa bansang Israel, remember to keep the Sabbath day holy. Remember to keep the Sabbath day holy. Alalahanin nyo na pangilin ng araw ng Sabbath. Pero meron 52 7th day of the week. Meron 52 Saturdays sa isang taon. Alin sa mga yon that you will observe Sabbath days ng bansang Israel? Naunawaan nila every first day of the week. So sa atin din, when on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, first day of the week. So it is a weekly observance. So necessary inference, hindi po ito nakasulat, hindi natin mababasa word for word. But when we read it, that's what we understand. That's the conclusion na mababasa natin. Isang malinaw at simpleng halimbawa sa Matthew 3 verse 16. At nang mabautismo si Kristo, pagdakay umahon sa tubig. Wala naman sinabing siya pumunta sa tubig. Pero dahil siya umahon sa tubig, alam po natin, by common knowledge and the law of science, hindi ka pwedeng umahon sa tubig unless you came into the water. So kahit hindi sinulat na siya pumasok sa tubig, siya pumasok sa tubig. Bakit? Sapagkat siya umahon sa tubig. Maliban lamang kay Shokoy na taga-tubig. Hindi naman Shokoy ang Panginoon. Siya'y tao. So hindi siya nakatira sa tubig. So pumunta siya sa tubig at umahon siya sa tubig. Yan tinatawag na necessary inference. Kailangan nating maunawaan. Hindi naman kailangan na may nandodo yung tatlong yun. Kung minsan, kahit direct command, that's authority. Kung halimbawa, approve example lang, approve apostolic example lang nakita na, that's authority. Halimbawa, necessary inference lang, walang direct command, walang approve apostolic example, that's authority. Pwede rin, doon yung lahat, pwede rin hindi. There are three ways to establish scriptural authority. There are three ways. Iba-iba yun eh. Pwede ka merong direct command or statement, o kaya meron kang approve apostolic example, o kaya meron kang necessary inference. Kahit isa sa mga tatlong yun, you have a scriptural authority. You see, for example, meron ba tayong direct statement kung kailan natin gagawin yung Lord's Supper? Wala. Pero meron tayong approve apostolic example. So that's authority, di ba? So yun ang makikita natin establishing scriptural authority. Direct statement or command, approved apostolic example, or necessary inference. Yun tatlong paraan ng
pag-establish o sigurado tayo na meron tayong scriptural authority na galing sa ating Panginoon. Pero ang scriptural authority, there are two kinds. Specific authority at saka generic authority. Pag sinabing specific, tinukoy niya, specify niya kung ano. Ibig sabihin, halimbawa, sabi niya, on the first day of the week. That's specific kung anong araw gagawin. So, yung ibang araw, yung Lunes hanggang Sabado are excluded dahil tinukoy niya kung aling araw ng isang linggo ang dapat nating i-observe ang Lord's Supper. I-specified first day of the week. Na mangaral, mag-utos po ang Panginoon sa kanyang mga lagad. Preach the gospel to every creature. Ano yung message? It's specific to the gospel. So, hindi sila pwedeng mag-aral ng ibang mensahe maliban sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Pag sinabi ng generic, ito po isang authority na sinasabi ng Diyos kung anong gagawin mo, pero iniwan sa atin yung paraan o detalye kung paano natin gagawin. For instance, sasabihin niyang, go into all the world and make disciples of all the nations. Sinabi ng Panginoon, go, umayo kayo kanya. Paano nila gagawin? Depende sa kanila. Malaya sila. Binigyan ng Panginoon ng kalayaan ang kanyang mga apostol na piliin nila kung paano sila ayaw. Go into all the world. Ganyan. Ang sinasabi po, ang iglesia ay meron siyang responsibilidad na ituro niya ang ebanghelyo. Hindi sinabi ng Panginoon paano natin gagawin yun. So meron kalayaan po tayo na piliin yung paraan, hindi yung organisasyon, yung paraan. Ang organisasyon ng iglesia, specific yun. Pero yung paraan, binigyan tayo ng kalayaan. Kaya meron tayong gospel meeting, lectureship, etc. Na doon sa category ng pagtuturo. Yung po yung generic. Para maging simple lang, sa ating pong nagkaroon po ng generic law sometime in the past. I do not remember the specific year. Ano po? Pero, dinibigyan ng generic. Pag sinabing paracetamol, that is generic medicine. Pwede mong piliin kung anong klaseng paracetamol ang gusto mong bilhin. Pero pag sinabing biogesic, hindi po ito commercial. Sinabi niyang biogesic lang ang iyong bibili. That's specific. In-specify kung anong klaseng paracetamol. Pero pag sinabing paracetamol lang at walang sinabing brand, so yung tao, palaya siyang bumili kung anong brand ng paracetamol ang kanyang bibilhin. So, simple, specific, generic. Halimbawa, specify kung anong klaseng music. Sing and make melody in your heart to the Lord. Singing with grace in your hearts to the Lord. So, specified yung paraan ng music. Singing. Pero paano tayo aawit? Hindi rin specify ng Diyos. So, pwede tayong gumamit ng songbooks. Pwede tayong gumamit ng music sheet sa PowerPoint. Pwede tayong magkaroon ng harmony. Ibig sabihin, melody, alto, tenor, bass. If you like harmony, hindi bawal yun. Dahil binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos kung paano tayo aawit. Pero as to kind of music, kailangan awit lang. Hindi ka pwedeng gumamit ng salib ng instrumental music. So, yun ang makikita natin. Bakit natin nina-emphasize ang scriptural authority? Dahil yan lang pong basihan natin kung pwede natin gawin o hindi isang bagay. If you do not have scriptural authority at ginawa po natin, that's rebellion. Tayo po yung naging magsik laban sa Diyos. Pag ginawa natin ang sinasabi lang sa atin ng Diyos, wala tayong problema doon. So, sa Lucas chapter 6 verse 46, hindi natin susundin ang mga bagay na hindi sinabi ng Diyos, ng Panginoon. Kaya yung mga sinabi niya ang dapat natin gawin. Dito sa Lucas chapter 6 verse 46, basahin po natin. Luke chapter 6 verse 46. Ito ang ating mababasa. Sabi rito ng Panginoon, bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Anong gagawin natin? Yung sinasabi niya. Paano hindi na sinasabi? Well, hindi natin pwedeng gawin yun. May nagsasabi, nga, sabi nila,
specify nga na tinulong ni Pablo yung mga dukang kapatid sa Jerusalem. Pero hindi naman yung sinabi na bawal tumulong sa mga di kapatid. So, pwede tayong tumulong. Ano pang kwenta ng specific authority pag gano'n? Tinukoy nga ni Pablo kung sinong tutulungan niya. Ang mga duka, mga banal sa Jerusalem. Pero yun, wala ka na pwede. Hindi naman kasi sinabing bawal. Pag gano'n ang ating argument, pwede mo nang gawin ang namang bagay. Halimbawa, preach the gospel. Hindi naman sinabing hindi pwede bawal na ipangalan ang ibang aral. Hindi, anong gagawin natin dyan? Anong kwenta pa ng scriptural authority kung gano'n? So, yun po ang dahilan bakit pinag-aaralan po natin ng scriptural authority. Hindi po natin nilalabo ang issue. We clarified it. What's the real issue? Kuminsan, sinasabihan ni mga anti o antis that the anti-benevolence, that's a misrepresentation. Nagkakasala po kayo, no? Because you help. Ang issue po rito is not the matter of helping. The issue is not whether the church may help. That's not the issue because the church may help. The issue is who will the church help? Who may the church help? Whether yun ang issue rito. Whom a local church can help. Sino pwedeng tulungan ng local church? Yun ang issue. Hindi natin pinag-uusapan rito evangelism because evangelism is distinct from benevolence. Datlo po ang gawain ng iglesia. Evangelism, preaching the gospel to the lost ones in sins. Ang benevolence, helping needy saints. At yung edification. Itong edification is purely for the saints dahil ito'y pagpapatibay ng pananampalataya. Hindi yung pwedeng patibayan ng pananampalataya ng taong di Kristiyano. But evangelism, ito'y para sa mga di Kristiyano. Precisely para maligtas sila. But benevolence iba yun. Yung ibang mga kapatid, pinaghahalo-halo nila eh. Hindi natin pwedeng pag-alo-alohin yan. There are three distinct work of the church. Magkakaiba yan. Di sila pare-pareho. Evangelism, o preaching the gospel to the lost ones in sin, sa mga hindi Kristiyano, yung pangalang Ebanghelyo, o edification, pagpapatibay ng pananampalataya ng mga kapatid. At pangatlo, church benevolence. Tatlo yun eh. Hindi sila pare-pareho. Hindi sila pwedeng pag-alo-aluhin. So, kailangan maliwanag po sa atin yun. Pinag-alo-halo nila eh. Nung ba nangangaral si Pablo, was he doing benevolence? When they did benevolence, were they preaching? Nung tumulong ang nung tumulong ang sina Pablo at Barnabas sa mga kapatid sa Judea, were they preaching? No, they were just helping. When they are preaching, they're not helping. They're preaching. Di ba? Magkakaiba yan eh. Hindi sila pare-pareho. Pagka pinaghalo-halo mo yan, ay yan ang problema. Sasagutin po natin yan, yung sa Angel Radio na yan. Sasagutin po natin. Take notes na po anong mga argument nila eh. Sasagutin natin bukas yan. Isa-isahin po natin. I-specify natin. Kasi ang basic argument nila, number one, hindi naman sinabing bawal tumulong sa di kapatid. Pangalawa, kung ano magagawa ng ang Kristiyano, kay bahagi naman ng iglesia. So pag nung ginagawa ng iglesia, iglesia na rin ang gumagawa. Walang pagkakaiba ang individual sa iglesia kanila. Yun yung pangatlo, the dimensional argument. Ang Diyos kanya ay nagpapaulan sa mga matwid at makasalanan kanya. So kung anong pag-uugali ng Diyos, ganoon din dapat ang pag-uugali ng mga Kristiyano. Ang problema nila, hindi nila ma-distinguish yung individual at church responsibilities. Pag-aaralan po natin yan. At tayo po, hindi tayo gagamit ng katatawanan o pang-insulto o something like that. Tayo po ay magbabase lang sa Biblia. So, titingnan po natin. There are two kinds of treasury. Yung pera ko, hindi pera ng iglesia yun. Pera ko yun. Walang pakialam ang iglesia kung anong gagawin ko sa pera ko. Kasi pag sinabi ang pera ko, ay pera na ng iglesia, ang iglesia may karapatan kung paano kung gagamitin ang pera ko. That's both unscriptural and wrong.
Hindi sinasabi ng Biblia yun. Doon po sa Gawa, chapter 5, maliwanag po yan, mga kapatid. Yung bang pera ni Ananias ay pera ng iglesia. Kung susundin natin yung argument na yon, yung pera ni Ananias, pera ng iglesia yun. Pero hindi. Sabi basahin po natin. Yung napakinggan ko sa hindi maganda yung ganong klaseng pagtuturo. You have to be very solid sa pagtuturo natin galing sa banal na kasulatan. Ito po sa Gawa chapter 5. Ngunit may isang lalaki ng pangalan Ananias ang nagbili ng isang ari-arian, sabi dito, kaya dumundag po ang ating ito. At may pagsangayon ng kanyang asawang si Safira. Nalalaman ng kanyang asawa na tinago niya ang ilang bahagi ng pinagbilhan at dinilang isang bahagi lamang at nilalagay sa pangalan ng mga apostol. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napaday ka kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago mo ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa. Nang ito hindi pa nabibili, hindi ba yon ay nananatiling iyo? Hindi mo natin nababasa yan. Yung bang pag-aari ni Ananias ay pag-aari ng iglesia o pag-aari niya? Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Nang ito hindi pa nabibili, hindi ba yon ay nananatiling iyo? So yung pag-ari-arian ni Ananias, ari-arian niya yun. Hindi ari-arian ng iglesia yun. Pagkatapos sabi ni Pablo, at nung may pagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? So nung naging pera ng ari-arian dahil pinagbili niya, kanino yung pera? Sa iglesia ba o kay Ananias? Sabi ni Pedro, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? So hindi ito pera ng iglesia. Pera pa rin ito ni Ananias. Bakit inisip mo pang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. In other words, kung yun ang gusto mong ibigay, walang problema yung kanya. Pera mo yun, kanya. Hindi man nila pinipilit na lahat ibigay mo. Kung gusto mo ilang ibigay mo kanya, hindi walang problema. Bakit ka nagsinungaling? So dito po makikita natin, may dala klaseng treasury. Yung pananalapi ng individual at pananalapi ng iglesia, magkaiba yun. Yung mga ibang kapatid, wala raw pagkakaiba yung dalawa. Ba meron. Tingnan ninyo ang pagkakaiba. Individual treasury, yung pera ng individual, church treasury, pera ng iglesia. Yung pera ng individual, saan galing yun? Sa kanyang pagtatrabaho. Masaya na sa peso. Sa ika-4 na kabanata, dito po sa Ephesians chapter 4 verse 28. Ito ang ating mababasa. Ang magnanakaw ay wag nang magnakaw pa kanya. Kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay na mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. So, galing ang pera ng individual. Ito galing sa kanyang pagtatrabaho. So, yun yung pera ng individual. Pera niyo. O kaya kung siya'y bibigyan, it's or gift. Minsan may nagbibigay sa atin o tumutulong sa atin. So, hindi pa pinanggagalingan ng ating pananalapi. Galatians 6:2. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matupad nyo ang kautusan ni Kristo. Minsan may tumutulong sa iyo. Ay ano po ang layunin ng pananalapi ng individual ng Kristiyano? Ang layunin ay sa kanyang para mapunan niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. So 1 Timothy chapter 5 verse 8. Kaya po yung mga lalaki kailangan magtrabaho. Hindi mo trabaho nila. Basahin natin. Ngunit kung sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya masahol pa sa hindi mananampalataya. So yung pera ng individual, lalo kay puno ng sangbahayan, ito yung ginagayat po para mapunan mo ang pangangailangan ng iyong pamilya. Ito rin po yung ginagamit sa ating ambagan
sa iglesia tuwing unang araw ng isang linggo. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 16, itong ating mababasa, verse 1 and 2. Ngayon, tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din niyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw sa linggo, ang bawat sa inyo magbukod at maglaan, ayon sa kanya makakaya upang huwag nang gumawa ng mga bagan pagdating ko. So, ito rin po isang lain ng pananalipin ng iglesia, para ay ng individual, para meron siyang maayambag tuwing unang araw sa linggo. Ito rin po yung ginagamit sa pagbabayad ng buwis. Sa Romans chapter 13 verse 7, yung po mga individual ng Kristiyano ay meron tayong obligasyon magbayad ng buwis. Basahin natin. Ibigay niyo sa lahat. Sino ibigay ninyo? Yung mga individual. Ibigay ninyo lahat ang sa kanilang nararapat, buwis sa dapat buwisan. So, nagbabayad tayo ng buwis. O kaya, sa pagtulong natin sa mga nangangailangan. Doon sa Galatia 6:10, hindi ko po alam bakit ipinipilit nila ito raw po iglesia. Pasinin niyo, kasama rito si Pablo. Sa Galatia 6:10, sabi niya, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo kanya. Si Pablo ba yung miyembro sa Galatia? Hindi, sinusulatan niya. Sino si Pablo? Sa iglesia, individual. Individual. So, sino yung tayo doon? Individual mga Kristiyano, hindi iglesia. Kaya habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang isang bahayan ng pananampalataya. At sa paggawa po natin ng mabuti, good works. Basahin po natin. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 7. Ito po ang ating mababasa. 2 Timothy chapter 3 verse 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, sasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. So, dito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 17. Yung pong layunin ng pananalipin ng individual. Paano yung iglesia? Saan galing ang kanyang pananalapi? Dito po sa, isa lang pong pinanggagalingan ng pananalapi ng iglesia. Ito yung galing sa kontribusyon ng mga individual na mga Kristiyano. So, in other words, yung pera ng iglesia, hindi pwedeng pakialaman yung pera ng individual, hindi pwedeng pakialaman ng iglesia. At ang pera ng iglesia, ay hindi pwedeng pakialaman ng individual. Pag ibinigay mo ng iyong ambag sa iglesia, hindi mo na pera yon. Yun ay pera na ng iglesia. Hindi mo na pwedeng pakialaman kung paano gagamitin nyo. Sabi natin, kung gagamitin ito ng iglesia, gawain niya, hindi mo na pwedeng yung pera ko yan. Pag binigay mo dun sa ambagan, pera na ng iglesia yun. So, pag pera mo, hindi pwedeng pakialaman ng iglesia yun. Pera mo yun. Yung bang pitaka ng iglesia yun. Pitaka mo yun. Pera mo yun. Yung pag-aari mo yun. Hindi pag-aari ng iglesia yun. Yung pag-aari ng iglesia, hindi pag-aari ng individual yun. Pag-aari yun ng iglesia. So, pag nagambangan tayo, yung perang iniambag mo, sa iglesia na yun. Hindi mo na pwedeng pakialaman yun. Magkano man ang ibigay mo doon, yan ay nasa kamay na ng iglesia. Kung paano ito gagamitin, ay sa kalooban ng Diyos. 3 lamang ang bagay na pwedeng gamitin ng pera ng iglesia. Number 1, evangelism. Tandaan po natin, si Pablo ay tinulungan ng mga kapatid sa Macedonia. Sabi niya, ninakawan ko ibang mga iglesia sa paglilingkod sa inyo. I rob other churches in order to minister to you. So, sinuportahan siya. So, yun ay evangelism. Diba? O kaya, sa 1 Corinthians 9:14 na yung mga mangaral ay kinakailang mabuhay sa Ebanghelyo. So, yung local church, sinusuportahan niya yung kanyang mga ngaral. So, it's evangelism. Yung edification, yung po'y gawain din po ng iglesia sa pagpapatibay ng mga kapatid. Dito po sa Epeso, ika-4 na kabanata,
doon sa talatang 12 at ating babasahin. Ito, basahin po natin. Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa katitibay ng katawanan ni Kristo. Dito po sa New King James, sa Ephesians 4:12, itong ating mababasa. Ito ang ating mababasa. For the equipping of the saints, kanya, for the work of service to the building up of the body of Christ. So, equipping the saints, kanya. Binibigyan na silang kaalaman at kakayahan para magawa nilang gawain ng paglilingkod. That's edification. Tapos yung benevolence. Pangatlo yun. Pasinin po niyo sa aking babasahin. Sa Acts chapter 11, verse 28. Basahin po natin. Acts chapter 11, verse 28. Ano po? Tumulong ang iglesia sa Antioch sa mga kapatid na nananahan sa Judea dahil nagkaroon po ng famine. Basahin ko sa verse 27. And in these days, prophets came from Jerusalem to Antioch. Then one of them, named Agabus, stood up and showed by the Spirit that there was going to be a great famine throughout all the world, which also happened in the days of Claudius Caesar. Then the disciples, each according to his ability, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. Sino matinulungan nila? Mga kapatid sa Judea. Paano mo sasabihin, hindi naman sinabing bawal na tumulong hindi kapatid? Marunong pa ba tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan? Sinabi ng banal na kasulatan sa mga kapatid na nananahan sa Judea. Period. Wala ka ng karapatan dagdagan yun, di ba? This they also did and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Yun ay church benevolence. Sa panahon po ng tagdito. So yun ang dalawang klaseng treasury. Individual, the treasury of an individual Christian, at sa church treasury. Magkaiba. Yung pera ng individual yun. Hindi pwedeng pag-alaman ng iglesia yun. Sasabihin nyo, brother so-and-so, meron ka palang 100,000 sa pedalo. Sa akin na yan. Gamitin natin sa gawain ng Hindi pwedeng gawin yun. That's violation of human rights. Makukulong ka doon pag ginawa mo yun. Pero yung church, hindi mo rin pwedeng pakialaman. Kung merong elders, yung elders ang mag-decide kung paano gagamitin ang treasury ng iglesia. Ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi mo pwedeng pakialaman yun. Binigay mo na eh. Pag binigay mo na, hindi mo na pera yun. Pero bago mo ito ibigay, pera mo yun. Pag binigay mo na yan, hindi mo na pera yun. Pera na ng iglesia yun. Maliwanag po. Common sense lang po eh. Bakit natin ginugulo? Maliwanag po sinasabi ng Biblia. Doon lang tayo sa Biblia. Huwag tayo maging mas marunong pa sa banal na kasulatan o mas marunong pa tayo sa Diyos. Yung po makikita natin yan. Ngayon, what kind of benevolence? Simple lang. Pag ang tumulong ay individual, that's individual benevolence. Pag ang pera galing sa church, that's church benevolence. Hindi pwede pag-alo-aloan niya, hindi individual, pareho naman sa iglesia yan. Hindi pwede yun. Parang ang pinaghahalo mo yung mansanas sa orange. They're not the same. Halimbawa, a flock of sheep. A sheep is distinct from the flock. And the flock of sheep is distinct from the individual sheep. Ganun yun eh. Pagka ikaw ay kabilang sa isang organisasyon, yung organisasyon iba sa'yo. At iba ka rin sa organisasyon, bagamat kaanig ka doon. Pag umalis ka na doon, hindi na yun ang organisasyon, ikaw na yun. Dahil ka nagtatrabaho sa isang kumpanya, andun ka sa 8 hours ka nagtatrabaho sa ng kumpanya. Pero paglabas mo doon, ikaw na yun. Hindi ka na yung kumpanya. So yung dapat paliwanag po yun. Hindi po natin dapat pag-alualuhan. Dahil kaya yun po nakakalito. So may dalawang klaseng benevolence. Individual benevolence and church benevolence. Yun po maliwanag tinuturo ng banal na kasulatan. Ngayon, para mapatunayan po natin yan, tignan po natin ang Biblia. What's the pattern? Ano bang kaisa? Ano bang makikita nating paraan ng pagtulong ng isang local church? Sino bang tinulungan sa Bagong Tipan? Meron ba tayong mababasa na ang church from its treasury ay tumulong sa mga hindi Kristiyano
Meron ba tayong mababasa? Alam niyo, sa patagalan ng pagkikipagtaras-tasan, makikita niyo wala silang maipapakita kahit isang talata na isang local church ay tumulong sa hindi kapatid. Challenge natin yun. Saan niyo mababasa? Wala man kayo mababasa. Meron tayong mababasa ng individual tumulong sa isang nangangailangan kahit hindi kapatid. Meron tayong mababasa tayong ano. Pero pagdating sa church benevolence, wala tayong mababasa na ang local church ay tumulong sa mga nangangailangan hindi Kristiyano. Isa-isahin po natin para maging maliwanag sa atin. Di ba? Isa-isahin natin. Yung lahat ng mga halimbawa na mababasa natin sa Biblia ng isang local church ay tumulong. Basahin natin. Dito po sa Gawa, Gawa chapter 2, yung kauna-unahan natin mababasa. Dito po sa Gawa chapter 2, sino man tinulungan dyan? Yung pinagbili nila yung mga mayroong ekstrang pag-aari sa Jerusalem. Kanina ba sino tinulungan nila? Ang context mo dyan, maraming mga udyo na galing sa iba't ibang bansa sa ilalim ng langit. At sila nasa Jerusalem dahil sa araw ito sa pag-observe ng Pentecost. So in other words, temporary lang kayo ng pagtira sa Jerusalem. Turista lang sila doon. So merong limit ang kailang dinadalang resources. Kailangan silang tumagal dahil sila naging mga Kristiyano. So nagkaroon ngayon sila ng pangangailangan. Di ba? Sa Gawa chapter 2, dito sa 44-45, at ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kailang ari-ari ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kailang mga ari-arian at mga kayamanan at pinamahagi sa lahat, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At tingnan nyo, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So kung wala kang pangangailangan, hindi ka tutulungan. Yun lamang may pangangailangan ang tinutulungan. Yun po ang essence ng benevolence. Kahit po yung mga tinatawag ng conservative, hindi nila naintindihan yung benevolence. Pagka nagkakaroon po ng general may benevolence, palimbawa nagkaroon ng malakas na bagyo. Pagka tumama yung bagyo, hindi naman pare-parehong tama ng bagyo sa bawat tao. May mga bahay na magigiba, may mga bahay na hindi. So pagka kayo nag-distribute ng benevolence, hindi pwedeng pare-pareho. Hindi, tumanggap ka ng 500, yung may membro. Tigisan daan lang tayo. Hindi ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Yun ang prinsipyo ng church benevolence. So kung hindi ka nangangailangan, huwag ka humingi. Yun ang problema sa atin. Pag hindi ka nabigyan, nagtatampo, ba't hindi ko binigyan? Hindi ka naman nangangailangan. Yung nangangailangan lang, hindi mo nabasa natin. Dito rin po sa Gawa chapter 4, verse 32 to verse 35. Basahin po natin. Ito ang ating mababasa. At ang buong bilang ng mga sumasampalataya may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing sa kanya naman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat ng pag-aari para sa lahat. At ipinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo at sumasa kanilang lahat ang dakilang biyaya. Walang sino man naghihirap sa kanila sapagkat ipinagbili ng lahat na may-ari ang kailang mga lupa at mga bahay at nilang pinagbilhan nila ng mga ito. At inilagay nila ang mga ito sa paanan ng mga pagkapostol at pinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sino man ganyan. Sino yun? Mga sumasampalataya. So meron pa silang tinulungan hindi Kristiyano, wala tayong mababasa. Pag sinabi, di naman pala, wala naman pala sinasabing bawal lang hindi that's love silence. Pag silence, wala kang authority. Para yung pwede tayong gumamit ng instrumental music. Kung tignan natin yung ganong klaseng argument, wala naman tayong mababasa ng bawal instrumental music. So pwede gumamit. Doon sa Acts chapter 6, 1-4, tinulungan nila sino yung mga babaeng balo sa loob ng iglesia sa Jerusalem. Masahin po natin sa Gawa chapter 6. Ano po? Tayo may base lang sa evidence. We're not using emotional arguments. Base lang tayo sa evidence provided by the scriptures. Sa Gawa chapter 6,
Ng mga araw ang ito, nang dumarami ang bilang ng mga lagad, nagreklamo ang mga Helenista, alagad ha, nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kailang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pangaraw-araw na pamamahagi. Tinawag na 12 buong kapulungan ng mga lagad at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga habag. Kaya't mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng Espiritu Santo at karunungan at aming may talaga sa tungkulang ito. Samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod ng salita. So, sino tinulungan? Yung mga babaeng balo na nangangailangan. May hindi Kristiyano? Mula. Alagad eh. So, mga Kristiyano yun. Noong nagkaroon po ng famine o taggutom sa buong sanglibutan, pero sa ang lugar ng Antioch ay hindi tinamaan noong famine. Bagaman sinabing taggutom sa buong sanglibutan, hindi man ibig sabihin na bawat lugar ay nagugutom. Para nung El Nino, nung unang sumikat ang El Nino, hindi naman lahat ng lugar sa Pilipinas ay naapektuhan ng El Nino. Yung mga nagtatanim na naapektuhan. So, nung nagbigay ng benevolence, yung mga biktima ng El Nino, hindi kami humingi dahil hindi naman kami directly affected by the El Nino. Hindi naman kayo magsasaka. So, dito po yung Antioch, hindi sila naapektuhan, kaya sila nagpasyang tumulong. Dito sa Gawa chapter 11, dito po sa verse, as 9 na. Tatapusin lang po natin ito, ano po? Tapos, ipagpapatuloy natin. Dito po sa Gawa chapter 11, ang ating bibigyan pansin ay kung sino yung tinulungan. Sa Gawa chapter 11, 27:30, basahin natin. Nang araw nga ito ay may lumusong sa Antioquia ng mga propetang galing sa Jerusalem. Isa sa kanila na ang pangalan ay Agabo, ang tumayong at ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong sanglibutan. Ito'y nangyari sa kapanahunan ni Claudio. Ang mga lagad ayon sa kakayahan ng bawat isa ay nagpasya magpadala ng tulong sa mga tagkapatid na naninirahan sa Judea. At kailang ginawa ito at pinadala nila sa matatanda sa pamamagitan ng mga kamay ni Bernabe at Saulo. Sino ang tinulungan? Mga kapatid na nananahan sa Judea. Meron ba tayo nabasang hindi kapatid? Pero obviously, may mga hindi kapatid na apektuhan. Siyempre, mas marami pa nga hindi Kristiyano sa Kristiyano eh. Ba't hindi nila tinulungan? Because there's no authority, di ba? Kasi kung may authority na tulungan ang hindi Kristiyano at hindi mo ginawa, nagkakasala ka. That's basic Bible principle. Nung si Pablo po ay naglikom ng mga tulong sa mga iglesia sa Galacia, Macedonia at Achaia, at ito'y dadalhin niya sa Jerusalem, sino ang tinulungan? Again, specific authority. Bakit itong ibang mga kapatid ayaw lang tanggapin nyo? When it is specified, yun lang dapat tulungan. I-specified na nga eh. Pag ikay bibili ng Coke, bibili ng soft drink, ang sabi ng nanay mo, bili ka ng soft drink. Ano klase? Kahit ano. That's generic authority. So, pwede kang bibili ng Coke, Pepsi, etc. Hindi siya magagalit siya kasi sabi niya, kahit ano. Bisag-asa, bisagunsa sa Bisaya. Pero pag sinabi ng nanay mo, bumili ka ng soft drink na Coke. That's specific. Pag bumili ka ng Pepsi, madadali ka. Sabi ko, Coke ang bibili ko. Yan ay specific authority. Alam natin yan sa araw-araw. Pagdating sa malalang sulatan, bakit natin naintindihan? Pinipilit pa rin natin kahit specified, hindi naman sinabing bawal. So Romans 15, basahin natin. 25 to 27. Ngunit ngayon, ako ay patungong Jerusalem upang maglingkod kanino? Sa mga banal. Period. That's specific. Hindi mo pwedeng dagdagan nyo. Sapagkat minabuti ng Macedonia at ng Achaia, nagawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na sa Jerusalem. That's very specific. Banal sa Jerusalem, na dukha. Ganyan. So, hindi lahat ng banal. Yung mga dukha lang. That's very specific, di ba? Ito'y kalugod-lugod sa kanila at sila'y may utang na loob sa kanila sapagkat kung ang mga entil
ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na spiritual, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yon sa mga bagay na ayon sa laman. So, sino ang tinulungan? Mga dukang mga banal sa Jerusalem. Bakit mo inipipilit? Hindi naman sinabing bawal na hindi tumulong sa mga natumulong sa di banal sa Jerusalem. Sino ang tinulungan ni Pablo? Mga banal na duka sa Jerusalem. That's very specific, di ba? Sa 1 Corinthians 16:1 and 2, ganoon din. Dalawang klaseng tao sa Diyos, Kristiyano at di Kristiyano. Sino at para kanino yung baga na ginawa sa 1 Corinthians chapter 16? Basahin natin. Ngayon, tungkol sa bagan para kanino? Para sa mga banal. Ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagabilin sa iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw siyang linggo, ang bawat sa inyo ay magbukod o magbukod at maglaan ayon sa kanya makakaya upang wag nang gumawa ng mga bagang pagdating ko. Para kanino? Sa mga banal kanya. Pagdating po na sa 2 Corinthians, ganun din. Tingnan nyo sa 2 Corinthians chapter 8, 1 to 8, tapos lundag tayo sa verse 14. Basahin natin. Napakalabo ng kuryente. Ngayon, nais naming malaman ninyo mga kapatid ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob ng mga iglesia ng Macedonia. Kung paano sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kailang kagalakan at ang kailang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kailang kagandahang loob. Ganyan. Gusto pa nga lang tumulong. Ako'y nagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kailang kakayahan at higit pa sa kailang makakaya, na nakiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod kanino? Sa mga banal. Ganyan. At ito ay hindi tulad na nga sa aming inaasahan, kundi binigay muna nilang kailang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Ano pag kami nakiusap kay Tito na yamang siya'y nagpasimula, ay dapat din namang tapusin sa inyo ang biyayang ito. Ngunit yamang kayo'y sumasagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa buong kasipagan, at sa iyong pag-ibig sa amin, sikapan din ninyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito. Sinasabi ko ito hindi bilang isang utos, ngunit ako aking sinusubok ang pagiging tunay ng inyong pag-ibig kapag kayo hambing sa kasigalahan ng iba. Sa verse 14. At ang iyong kasaganaan sa kalukuyang panahon ay magpuno sa kailang kakulangan upang kailang kasaganaan ay magpupuno sa inyong pangangailangan upang magkaroon ng pagkapantay-pantay. So, sino nalulungan? Yung kapatid sa Jerusalem para magkaroon ng pagkapantay-pantay. Kanya. Na itong kasaganaan ng mga iglesia ng Corinto at Macedonia ay magpuno sa pangangailangan ng mga duka sa Jerusalem para sila magkaroon ng pagkapantay-pantay. Walang nangangailangan sa kanila. So, ito'y mga Kristiyano. Pag tinuloy po natin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 1, ngayon, kalabisan na para sa akin ang nasulatan kayo tungkol sa paglilingkod para kanino? Para sa mga banal. Well, meron ba tayong mababasa ng di banal dyan? Sa verse 12, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang pumupuno sa pangangailangan ng mga banal, kundi umaapaw rin sa pamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos. In other words, itong paglilingkod na ito, hindi lamang natulungan ng mga banal, kundi ito'y naging bunga ng maraming pasasalamat sa Diyos. Kanya. So, tinulungan ng kapatid. Sa 1 Timothy 5:16, ito po ay mga babaeng balo. Sinong tinulungan ng iglesia? Yung tunay na babaeng balo, di ba? Basahin po natin. Basahin natin sa verse 16. Kung sino mang babaeng nananampalataya ay may mga kamag-anak sa mga babaeng balo, kanyang tulungan sila upang wag nang mabigatan ng iglesia at upang matulungan ng iglesia ang mga tunay na balo. May mga tunay na balo na ibinigay ang qualification doon sa verse 10 chapter 5 ng 1 Timothy. Ito yung mga Kristiyano. So lahat ng halimbawa na makikita natin sa banal na kasulatan ay mga Kristiyano tinulungan. By necessary inference, hindi tinulungan hindi kapatid. Otherwise, ba't wala tayong nakitang kaisa-isang
Halimbawa na gano'n nga. At wala rin tayong mababasang utos na pwedeng tulungan ang hindi Kristiyano. So dito tayo magtatapos. Wala na tayong oras, alas 9 na po. Tutuloy na lang po natin yan, lobin ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong matyagang panonood at matyagang pakikinig. Ang bilis po ng kapanahunan, ano po? Ang bilis ng panahon. Christ the Lord is risen today. Hallelujah. Sons of men and angels say, Hallelujah. Raise your joys and triumphs high. Hallelujah. Singing hymns now earthly fly. Hallelujah. Love's redeeming work is done. Hallelujah. Fought the fight, the battle won. Hallelujah. Lo, our sun's eclipse is o'er. Hallelujah. Lo, he sets in blood no more. Hallelujah. They the stone, the watch, the seal. Hallelujah. Christ hath burst the gates of hell. Hallelujah. Death in vain forbids his rise. Hallelujah. Christ hath opened paradise. Hallelujah. Lives again our glorious King. Hallelujah. Where, O death, is now thy sting? Hallelujah. Once he died our souls to save. Hallelujah. Where's thy victory, boasting grave? Hallelujah. Yield not to temptation, for yielding is sin. Each victory will help you some other to win. Fight manfully onward, dark passions subdue. Look ever to Jesus, he'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Shun evil companions, bad language, disdain. God's name hold in reverence, nor take it in vain. Be thoughtful and earnest, kind-hearted and true. Look ever to Jesus, he'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. To him that overcometh, God giveth a crown. Through
we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my voice. I lift up my voice to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord, I love you. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord, I love you. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Hindi ko alam kung merong tanong ngayon, pero tingnan lang po natin ang bumati. Si Jillian Leal, good evening. Leonito Toroniza, Naimbag Arabi, kada kay amin takapsat. Jiso Nagbuya, magandang gabi po. Mida Villamin, mayang gabi. Brother Lordy, watching from Maracueta City. Solidad Ugali Bana, good evening mga kapatid. Agosto 12, good evening po. South Ramidong, good evening Igsoon. Makahabol tayo sa oras. Salamat sa Diyos. Watching me now here from Bogo City, Cebu, Charles Press. Dagang salamat Igsoon sa inyong pagpaminaw. Chona Darasin, maayong gabi, Brad, ug sa mga igsoong maayong gabi sa tanan. Para ako natatakot dito kung maguli si Brother Rick. Dodie Ross Balbin, good evening, brother. Ramel Dazon, good evening, brother. JM Kong, maayong gabi, Brad. Dara Castillo, good evening from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Magandang gabi, Sister Sarah. Dito ay Talakalnari, maayong gabi sa inyong tanan na igsoon. May papayong po kayo mga kapatid, Kapampangan po at Bisaya, Naimbag Garabi, Kabsat, Ilocano naman po yun. Nasabi po ni Brother Agosto 12, malinaw po, para sa mga banal. Personal benevolence po, pag may kakayahan po, gaya ng pagbibigay ng nimos, personal po. Salamat po sa paniwanag, yun po ang makita natin. Meron po siyang tanong, bakit hindi nasunod ng karamihan ng pattern ng church benevolence dahil ayaw nila sundin? It's a sin of rebellion. Ibig sabihin, ayaw mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya si Saul, na dinagdagan niya ang utos ng Panginoon. Na imbes na, o pinamasa niya, patay ng lahat ng mga taga-Melisita, yung kanilang hari, lahat ng kanilang mga hayop, pati mga batang sumususot sa mga ina, patayin lahat, ganyan. Pero hindi niya pinatay. Meron siyang itinira. That's sin of rebellion. Kung sinabi ng Panginoon, ang susundin lamang ay tutulungan lamang mula sa church treasure, mga nangangailangan mag-Kristiyano, dapat lang yung sundin mo. Pag dinagdagan mo yan, that is sin of rebellion. Tayo po ay nagmamatigas laban sa Diyos. Yun lang ang paliwanag doon. Dinaragdagan mo ang banal na kasulatan.
Yun na po ang dahilan dyan. Katigasan ng ulo. O kaya gustong maging katulad ng panahon ng Israel na bagamat sila'y gusto maging iba ng Diyos sa lahat ng mga bansa sa kapaligiran nila, gusto nila maging kagaya ng mga bansa sa paligid nila. Ganoon din siguro yun. Kaya tinagaya nila yung mga denominasyon sa kanilang kapaligiran. Yun lang po ang makikita natin dyan dahil maliwanag po sinasabi ng banal na kasulatan. So maraming salamat. Tayo po magtatapos na sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Tayo po ay pupunta na po sa kapahingahan ng gabi. Malayan po tayo. Ang banal kayo po ay dumarako na sa kapahingahan sa gabing ito. Naway bigyan niyo po ng kapahingahan ng aming kaisipan at aming mga katawan sa gabing ito, O Diyos. Sa araw ng bukas, sana bigyan niyo kami ng karagdagan pa ng buhay. Ngunit hindi po ayon sa aming kalooban, kundi ayon sa inyong kalooban, O Diyos. Nawat bawat isa sa inyo sa amin na inyong mga anak ay magkaroon ng kagalakan, na magkaroon ng pagnanasang mag-aaral sa inyong mga banal na kasulatan. Isa pong malaking pagkakamali po sa amin, nagugulin namin ang aming panahon sa ibang mga bagay, pwede na pinapansin ang iyong mga salita. Naman nalalaman namin na ang iyong mga salita ang iyong gagamitin ng aming Panginoon upang atulad ng bawat sa amin, O Diyos, sa araw ng pag-uupo. Iniiling po na patawarin niyo kami sa iyong mga pagkakasala. Bigyan niyo ng kaliwanagan ng aming kaisipan at naibigyan niyo kami ng kapangumabaan ng aming puso na kung kami nagkakamali, tanggapin po namin at humingi ng tawad. Ama, kami po ay magpapahinga na sa gabing ito at nabayan po niyo kami hanggang sa araw bukas. At ang mga bagay pong ito ay aming ining, dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po sa inyong patagang pakikinig. Naway sa araw po ng bukas, gabi, ay magpatuloy po ang ating pag-aaral. Maraming salamat po. Tayo po mag-ingat. God bless.